palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, Binabayad lang sa utang. hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% Malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Mambira ka naman, BBM, oh. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos, Talo niya. Alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, Magkano? 395 billion lang. Pero Pambira! nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka syempre mataas din inflation nun, martial law yun eh, tsaka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300-something billion lang. Almost 400 billion. O sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. mambira, big time talaga si BBM, oh. Hindi na billion-billion ng utang, trillion ng utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya yung utang 3 na taon yun. pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000, kapapanganak lang ng baby, may utang na yun, nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. Di So, ba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba, nagka-debt crisis tayo. It took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Oo, kasi nag-martial law, kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon, nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Magkano? meron tayong $104 billion na Reserve. reserves, Oo. dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly, OFWs. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong exports, export income, no? Export receipts. Kaya po napakahalaga ng ating mga OFW. Yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki.